Ayan, bagay na bagay sa'yo. Napakaganda mo. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Sasayangin mo ba ang gandang yan? Pakinabangan natin. Alam mo ba dati, ito ang bumuhay sa akin. Mag-isa ko lang kasing binuhay ang sarili ko dahil wala naman akong maaasahan sa mga magulang ko. Sandali po, ang sabi po ni nanay, susunduin niyo ako para maging isang... Wala akong pakialam kung ano na pag-usapan niyo mag-ina. Nagbayad ako ng malaking halaga, kaya obligasyon mo na punan ang pangangailangan ko ngayon. Napakaganda mo. Wag, pakiusap! Bitawan niyo po ako! Huwag niyo pong gawin sa akin to! Tumahimik ka! Huwag kang sisigaw at huwag kang papalag kung gusto mo pa makauwi ng buhay. Taon 2016, Maynila. Bahagya ng mataas ang sikat ng araw at pabugso-bugso naman ang hanging habagat, dahilan para magliparan ang mga dahon na pilit namang winawalis ng dalawang babaeng kapitbahay ni Lola Rosa. Hawak ang walis tingting, dahan-dahang naglakad ang mga yon papalapit sa harap ng tarangkahan ng matanda. Nang marinig ang mga boses na animoy nagbabangayan, pati na rin ang iyak ng noon ay 7 taong gulang pa lamang na si Lira. Kilalang manggagamot si Lola Rosa sa bayang yun, ngunit marami ring nagpapakalat ng balita tungkol sa pagiging mambabarang nito. Halos 1 buwan pa lamang mula nang pumanaw ang anak niyang si Angela na mahigit 1 taon na ring hiwalay sa asawa nito na si Anton. Tay, gusto ko po sa lola ko. Ayaw ko sa inyo. Anak, makinig ka sa akin. Ako ang tatay mo. Bibigyan kita ng maayos na buhay sa Maynila. Bibilhan kita ng mga laruan, masasarap na pagkain, at higit sa lahat, doon ay makakapag-aral ka. Hindi ba't yun ang gusto mo? Ano ka ba? Akin na yung mga gamit ng apo ko. Wala kang karapatan na kunin siya sa akin. Hindi mo ba nakikita? Ayaw sumama sa iyo ng bata. Akin lang ang apo ko. Apo, huwag kang sasama sa kanya. Naipakiusap, mahal ko ang anak ko. Kaya gagawin kong lahat para masigurong maibibigay ko sa kanyang pangangailangan niya. Bagay na hindi niyo maibibigay dahil sa hirap ng buhay niyo dito sa probinsya. Hindi dahil naghihirap ako ay pinababayaan ko na ang batang yan. Napakayabang mong hayop ka. Gusto mo palang magpakaama pero nagawa mong ipagpalit si Angela sa bago mong kinakasama. Tapos ano, kukunin mo ang apo ko para ipaalipusta sa madrasta niya? Hindi mo siya makukuha sa akin. Magkakamatayan tayo. Sige, saktan niyo ako sa harap ng bata para makita niya kung anong klaseng tao ka talaga. Akala niyo ba hindi ko alam na isa kayo mambabarang? Pareho kayo ni Angela, mga alagad kayo ng kasamaan. Sa ayaw at sa gusto mo kukunin kong anak ko dahil hindi ko siya hayaang maging katulad mo. Halika na, Lira! Agad na binuhat ni Anton ang kanyang anak at isinakay ang may katamtamang laking bag na naglalaman ng ilang gamit ng bata. Patuloy man sa pag-iyak, wala nang nagawa pa si Lira, kundi ang sumama sa kanyang ama. Habang tinatanaw, ang noon ay nakasalampak sa balkonahe na si Lola Rosa na nagpupumalahaw. Lira, apo ko! Humanda ka, Anton! Pagsisisihan mo ito! Sisiguruhin ko na babalik din sa akin ang apo ko! Patawarin mo ko, Angela, anak! Huwag kang mag-alala! Pagbabayarin ko siya! Makalipas ang ilang taon, mula nang dinala ni Anton si Lira sa kanilang bahay ay sunod-sunod na kamalasan at malubhang karamdaman ang kanilang naranasan. Kahit anong pagpupursigi ay maya't-maya namang may nagkakasakit sa kanila, maliban lamang kay Lira. Alam mo, kasalanan mo kung bakit nagkakandaletse-letse ang buhay natin eh. Hindi mo ba nakikita? Mula nang dumating sa buhay natin si Lira, minalas na tayo. Malas siya sa buhay natin. Malas! Tumigil ka na nga. Yan lang huling beses na maririnig ko yan, Vivian, ha?
Hindi malas ang anak ko at huwag mong isisi sa kanya ang mga nangyayari. Wala siyang kasalanan at hindi siya malas. Naiintindihan mo? Buisit, wala ka nang ginawa kundi ipagtanggol yung anak mo. Ngayon hindi ka na makapagtrabaho. Ano ipapakain mo sa mga anak mo? Pagod na akong dumiskarte para may pambili ng gatas at gamot mo. Paano kung hindi ka na gumaling, ha? Anong gagawin ko? Tama na. Pakiusap. Sinusubukan ko naman eh. Ano nangyayari sa'yo, Anton? Tatay. Ano bang tinutunga-tunga mo? Humingi ka ng tulong. Bilisan mo. Anton, huwag mo kong iiwan, Anton. Anton! Nung araw ding yon, tuluyan ng pumanaw ang haligi ng tahanan. Hindi naman malaman ni Vivian kung paano bubuhayin ang 3 pa niyang maliliit na anak. Gayong wala naman siyang trabaho at nagtsatsaga sa paglalaba mula nang mamatay si Anton. Nung malakas at may maayos pang trabaho ang lalaki, ay buhay prinsesa ang babae. Ni paglilinis at paglalaba ay ibinabayad niya pa sa iba. Isang araw, galing sa paglalaba, dumaan muna yun sa tindahan at nagmamadaling bumili. Bit-bit ang isang plastik na may lamang 1 kilong bigas at sardinas. Nakasalubong niya ang isa sa kanilang mga kapitbahay. Vivian, uy, kumusta ka na? Ang laki ng pinayat mo At saka, nangangalumata ka na. Ang hirap talaga kapag wala ng asawa na masasandalan, diba? Malamang, mahirap talaga. Lalo na kapag maraming tsismosang nakikialam. Tumabi ka nga't naalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Ang init naman ng ulo. Che, yan ang napapala ng kaartehan mo. Ayan, losyang ka na ngayon. Kawawang Vivian, mukhang babalik sa paggiling sa bar para may makain lang. Kung sa bagay, doon naman talaga siya napulot ni Anton noon. Hay, ang boring naman. Makapunta nga muna kay Marisol. Nilingon pa ni Vivian ang babae, sabay umiling-iling bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan naman niyang naglilinis si Lira ng kusina habang natutulog ang kanyang mga anak. Nay, nandyan na po pala kayo? Buti naman at naisipan mo maglinis ng bahay. Bukas ay maaga ulit akong aalis. Bantayan mo na maigi ang mga kapatid mo. Naiintindihan mo ba? Nay, higit 1 linggo na po kasi akong hindi nakakapasok. Pwede po bang... Papasok? Nagpapatawa ka ba? Sino magbabantay sa mga kapatid mo? Kakain ba tayo kung hindi ako maglalaba? Alam mo, hindi ka talaga nag-iisip. Ang bobo mo. Baka nakakalimutan mo na wala na ang tatay Anton mo. Kaya lahat ng naiwan niyang responsibilidad sa pamamahay na ito ay sasaluhin natin. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan mo ko. Kaya huwag ka na mangarap na makakaapak ka pa sa paaralan. Buisit! Ay! Hindi na napigilan ni Lira ang pagtulo ng kanyang luha nung mga oras na yon. Maliban sa natatakot siya dahil alam niya na mas lalong pag-iinitan siya ng kanyang madrasta. Ilang sandali lamang, bigla naman may dumating na lalaki para iabot ang bil nila sa kuryente. Ay, pambihirang buhay to. Wala na lang makain, puro bayarin pa. Kung pwede lang bumalik sa dati kong trabaho, ginawa ko na. Kaya lang, sino pang tatanggap sa katawan kong to pagkatapos kong umiri ng 3 sanggol? Teka, alam ko na. Sandali. Tama. Bakit nga ba hindi ko pakinabangan si Lira para may silbi naman siya dito sa bahay na ito? Sa wakas, matatapos na rin ang problema ko. Lira? Nay, ano po yun? May iutos po ba kayo sa akin? Lumapit ka nga dito. Napakaganda ng katawan niya. Siguradong pag-aagawan to ng mga lalaki. Tumalikod ka nga. Nay, bakit po? Wala naman. May naisip lang akong paraan para makatulong ka sa akin. At saka, kung gusto mo talaga mag-aral, kailangan natin mag-ipon, hindi ba? At saka, kawawa naman ang mga kapatid mo kung ako naman ang magkakasakit. Gusto mo ba yon?
Kahit ano po gagawin ko para lamang po matulungan ko kayo at saka gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Nangako po ako kay tatay na magtatapos ako. Madali lang naman kapag may sapat na tayong pera. Lira, ikaw ang mag-aahon sa pamilya natin sa kahirapan. Magtiwala ka lang kay nanay. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. At syempre, alam mo naman kung anong pinakaayaw ko. Ayaw na ayaw kong matigas ang ulo, ha? Tumango-tango na lamang ang dalaga at sumunod sa kanyang madrasta sa kwarto nito. Doon ay muling hinalungkat ni Vivian ang mga kasuotan na ginagamit niya nung siya ay nagtatrabaho pa sa bar. Nay, ano pong gagawin natin dyan? Mga damit ko to nung dalaga pa ako. Alam mo na, rumaraket para magkapera. Siyempre ngayong may mga anak na ako, marami nang nagbago sa katawan ko. Namimiss ko nang isuot ang mga to kaya ipapamana ko to sa'yo. Kaya lang po, hindi ako nagsusuot ng ganyan ka-sexy at kaigsing damit, Nay. Sabi po kasi ni tatay, ay, Lira, wala nang tatay mo. Tsaka sayang naman yung ganda mo kung magsusuot ka ng malalaking t-shirt at magmumukha kang manang. Halika, isukat mo to, bilis. Pero, Nay... Isusuot mo o iahampas ko to sa'yo. Huwag kang amaarte. Nakakaasar ka naman Alam mong walang nabubuhay sa kaartehan. Kung gusto mo makatulong at magkaroon tayo ng pera, hindi pwedeng ikaw masusunod. Isuot mo to, dali! At wala nang nagawa pa si Lira, kundi ang sundin ang kanyang madrasta. Ayan, bagay na bagay sa'yo. Napakaganda mo. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Sasayangin mo bang gandang yan? Pakinabangan natin. Alam mo ba dati, ito ang bumuhay sa akin. Mag-isa ko lang kasing binuhay ang sarili ko dahil wala naman akong maaasahan sa mga magulang ko. Anong klaseng trabaho po ba yan, Nay? Bakit kailangan ganito po ang suot ko? Siyempre, gagawin kitang modelo. Tapos, kapag nagustuhan ka ng mga customer, may kapalit yun na malaking halaga ng pera. Sinasabi ko sa iyo, Lira, kapag nagkataon hindi na tayo mamumroblema sa pera. O siya, huwag na maraming tanong. Mabuti pa maligo ka na at aayusan kita. Aayusin ko yung isang kwarto para maumpisahan na natin ang pagiging modelo mo. Nung mga oras na yon, bigla na lamang nakaramdam ng kaba si Lira. Hindi niya alam kung bakit hindi siya komportable sa nais ipagawa sa kanya ng kanyang madrasta. Habang naliligo ang dalaga ay abala naman sa pag-aayos ng kwarto si Vivian at inihahanda ang kanyang cellphone. Malinaw ang kamera noon kaya siguradong maganda ang kalalabasan ng mga larawan ng dalaga. Lira, ano na? Lumabas ka na dyan. Aba, isang oras ka na yatang naliligo. Bilis-bilisan mo naman. Sandali lamang po. Patapos na po, Nay. Pagkatapos maligo ni Lira, nagmamadali siyang inayusan ni Vivian. Napapahalakhak pa ang babae matapos makita kung gaano lalong lumitaw ang kagandahan ni Lira matapos ayusan at suotan ng hapit na damit. Pagkatapos ay tinuruan niya yon ng iba't ibang aura upang magmukhang kaakit-akit ang dalaga. Naiilang man, wala nang magawa si Lira kundi ang sumunod dahil kapag tumanggi siya ay hinahampas o di kaya naman ay sinasabunutan, sabay binubulyawan pa ni Vivian. Matapos makunan ng napakaraming larawan ang dalaga ay hindi pa rin yon nakontento. Grabe, ang sexy at napakaganda mo dito, Lira. Teka, hindi ba't magaling kang sumayaw? Tama, di ba madalas kang sumasayaw sa school nyo? Subukan mo ang kumending parang ganito. Gayahin mo ko, ha? Nay, ayaw ko po. Parang hindi ko... Anong sabi ko sa'yo kanina? Di ba ang kasunduan natin, susunod ka lang sa sasabihin ko? Kung ayaw mong paduguin ko yung uso mo at ayaw mo magutom ang mga kapatid mo at kung gusto mo pa makapag-aral, sumunod ka na lang. Ayusin mo. Sige, sayaw. Dahan-dahan, lambutan mo naman. Yan, ganyan, igiling mo pa. Nag-iinarte ka pa napakahusay mo naman. Ay, kung ano-ano pang masaselang bagay ang ipinagawa ni Vivian kay Lira.
Siya, sige na. Makakalabas ka na ng kwarto. Magpalit ka na ng damit mo. Maghilamos ka na rin at bawal magkatagihawat yung mukha mo. Sige na't may gagawin pa ako. Nay, ano po bang gagawin niyo sa mga larawan ko? Paulit-ulit? Bakit pa ang dami mong tanong? Nakakairita ka na. Ha? Yumuko na lamang, sabay lumabas ng kwarto si Lyra at tumungo na sa kanyang silid. Nababatid niyang may kakaibang plano si Vivian sa kanyang larawan. At kung ano man yun ay hindi niya palubos malaman kung paano yun pagkakakitaan. Samantala, masayang-masaya naman ang kanyang madrasta na gumawa ng social media account at nakikipag-usap online na natitiyak niyang magiging customer. Ang ilan sa mga yon ay dati niyang customer sa bar na minsan niyang pinagtrabahuhan. Nang sumunod na araw, habang natutulog si Vivian, ay tunog ng tunog ang kanyang cellphone. Sakto namang pumasok sa kwarto si Lyra, kaya naman dala ng kuryosidad, kinuha at pinakialaman niya ang nilalaman ng mga mensahe. Nanginginig ang kamay, nanlaki ang mga mata, sabay na paluha nang makita ang kanyang mga larawan at video na pinagnanasaan ng mga kausap ng kanyang ina. Kapalit noon ay malaking halaga ng pera at ang ilan sa mga yon ay naghahangad na makuha ang pagkababae ng dalaga. Lyra? Anak ng... Akin na yan! Bakit mo pinakikialaman ng cellphone ko, ha? Nay, anong ginagawa niyo? Bakit niyo naman ginawa sa akin yan? Bakit niyo binibentang? Itikom mo yung bungangamot, baka may makarinig sa'yo. Walang pwedeng makaalam nito. Gusto mo bang makulong ako, ha? Kapag nakulong ako, sige, bahala kang magpalaki at bumuhay sa mga kapatid mo. Kaya mo ba yon? At saka, ano bang inaarte-arte mo? Video at picture lang naman yon. Hindi ka naman mabubuntis sa ginagawa natin. Pero mali po ang ginagawa niyo. Nay, ayaw ko ho yan. Kahit anong trabaho na lang po, pwede naman po ako maglabada o... Sinusuway mo ba ako? Bakit pa mas marunong ka pa sa akin? Gusto mo bang... Hindi. Hindi po ako papayag kaya akin na yung... Wisit ka? Anong ginawa mo? Paano kung nabasag to, ha? Napakahina talaga ng utak mo. Ang tigas ng ulo mo. May kalalagyan ka sa akin ngayon. Halika dito. Inuubos mong pasensya ko, ha? Nay, aray ko. Bitawan niyo po ang buhok ko. Nay, maawa kayo sa akin. Nanay, huwag niyo pong saktan si ate. Huwag kang susunod kung ayaw mo mapalo. Kinaladkad ni Vivian si Lyra papunta sa kabilang kwarto. Matigas ang ulo mo, ha? Pwes, hindi ka lalabas ng kwartong ito hanggat hindi ka nagtatanda. Agad niyang isinara ang pinto at sinigurong hindi makakalabas ang dalaga. Nay, huwag niyo naman gawin sa akin to. Nay, palabasin niyo ako dito. Paulit-ulit na kinakalampag ni Lyra ang pintuan hanggang sa siya ay napagod na. Patuloy sa paghikbi hanggang sa nakatulog na ang dalaga. 3:00 na ng hapon, wala pa rin kahit anong laman ang kanyang tiyan. Ramdam niya na ang malalamig na pawis at pangangatog ng kanyang tuhod dahil sa matinding gutom. Samantala, masayang-masaya naman si Vivian matapos makuha ang pera na ipinadala ng mga customer. Namili ng pagkain at nagtira ng pambayad sa kuryente at tubig. Nang makarating sa bahay, tsaka niya lamang pinalabas si Lyra na halos himatayin na. Tumayo ka dyan! Hoy, naririnig mo ba ako? Huwag mo akong aartehan na tatamaan ka ulit sa akin. Nay, nahihilo po ako. Malamang, dahil hindi ka pa kumakain. Halika na, bumangon ka na riyan. Kumain ka't may gagawin ulit tayo. Bawal ang mahina at maarte sa panahong ito. Kapag palagi kang sumusuway sa kagustuhan ko, pare-pareho tayong mamamatay sa gutom. Naintindihan mo? Oh, bingi ka ba? Sagot! Naiintindihan mo ba? Opo. Sorry, Nay.
Hindi na po mauulit. Dala ng matinding gutom, maraming nakain si Lyra. Halos maligo na siya sa sarili niyang pawis. Oh, di ba? Kita mo naman. Ngayon lang ulit kayo nakatikim ng masarap na pagkain. Kaya Lyra, nakikiusap ako sa'yo. Lahat ng ginagawa natin ay para din sa kinabukasan mo at ng mga kapatid mo. Siguradong ipinagmamalaki ka ng tatay mo ngayon. Sige, kumain ka lang at pagkatapos ay maligo ka na at aayusan kita. Ay, siya nga pala, mamayang gabi ay susunduin ka ng kaibigan ko, ha? Naghahanap kasi siya ng model para sa produkto nila. Sabi niya, may potensyal ka sa modeling. Sayang naman ang kikitain natin kung tatanggihan ko yung offer. Kaya lang, Nay, hindi naman po ako marunong Huwag ka mag-alala. Tuturuan ka naman nila. Basta masunurin ka lang at tanggalin mo yung hiya sa katawan mo. Lagi mong iisipin kung para saan yung ginagawa mo. Alam mo kung kaya ko lang yan, hindi naman kita oobligahin. Kaya lamang ay... Maluha-luha pa si Vivian na animoy nagpapaawa sa dalaga. Yumakap na lamang si Lyra sa kanyang madrasta at napahagulhol. Pasensya na po, Nanay. Natatakot lang po kasi ako. Wala kang dapat ikatakot. Alam mo, ang totoong nakakatakot ay yung maputulan tayo ng kuryente, ng tubig, at higit sa lahat ay yung wala na tayong makain. At saka sabi mo nga, gusto mong bumalik sa pag-aaral, di ba? Hindi imposible yon, basta susunod ka lang sa mga sinasabi ni Nanay. Nang araw ding yon, muli siyang inayusan, binihisan at kinunan ng iba't ibang larawan. Hindi na umangal pa ang dalaga sa kung anumang pinapagawa sa kanya dahil nasisiguro niya na masasaktan lamang siya ng itinuturing niyang ina. Ayan, o di ba? Kung hindi ka sumusuway kay Nanay, edi hindi tayo mag-aaway at lalong hindi ka masasaktan. Huwag ka mag-alala, kapag kumita na tayo ng malaking halaga, aabutan kita para ikaw mismong mag-iipon para sa pag-aaral mo, ha? Napakaganda mo, anak! Konting tiis lang. Kapag nakaipon na ako, aalis ako dito. Hindi ko hahayaang babuyin mo ang katawan ko para lamang sa pera. Babalik ako kay Lola at hindi mo na ako masasaktan pa. Ngumiti na lamang si Lyra sa harap ng kanyang madrasta na animoy sumasang-ayon sa sinabi noon. Pagkatapos ay tumalikod at agad na tumungo sa kanyang kwarto. Lyra, magpahinga ka na. Mamayang 7:00 ay susunduin ka rito. Ihahanda ko lang ang damit na isusuot mo, ha? Bigla na namang nakaramdam ng kaba ang dalaga. Alam niya na nagsisinungaling ang babae, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Napaupo na lamang siya sa katre, sabay huminga ng malalim. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tatay, Lola. Pagsapit ng gabi, magmadali ka na. Bakit naman kasi natulog ka pa? Isuot mo to. Masyado po yatang maiksi yan at... Hindi bagay na bagay kaya sa'yo. O ayan, kitang-kitang kaseksihan mo. Siyempre kailangan ay mapahanga mo sila. Ganda ng mukha at katawan ng puhunan sa pagmamodelo. At siyempre, kailangan mabango ka. Ay, sandali lang. Tumatawag na siya. Sandali lang, anak, ha? Hello? Opo, yes po. Opo, nakaready na siya. Okay po, see you. Sino po yun, Nay? Parating na siya. Parating na yung susundo sa'yo. Malaking pera to, anak. Kaya galingan mo, ha? Maging mabait, magalang, at masunurin sa ipagagawa niya. Kailangan ay gandahan mo ang ngiti mo at huwag mag-iinarte, ha? Naririnig mo ba ako? Opo, Nanay. Maya-maya lamang, narinig na nila ang busina sa labas. Agad namang hinawakan sa braso at iginiya palabas ni Vivian si Lyra. Ayusin mo naman ang lakad mo, anak. Ayan, gandahan mo. Yang likod mo, ayusin mo ang tindig mo. Ngumiti ka. Yan, ganyan.
Lalong kinabahan ang dalaga nang bumaba ang salamin ng kotse at nakita ang mahigit 40 anyos na lalaki na nakangisi at tila ba sabik na sabik sa kanyang nakikita. Agad siyang pinasakay ng ina at iniabot din ng lalaki ang sobre na kulay puti na natitiyak niya na naglalaman ng malaking halaga. Napapalunuklaway na lamang ang dalaga sa sobrang kaba. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan at bahagyang pangangatog ng kanyang tuhod. Ayos ka lang ba? Matipid namang ngumiti at tumangutango na lamang si Lyra. Nababasa naman ng lalaki ang takot sa mga mata ng bata. Huwag kang mag-alala, mabait ako. Huwag kang matakot sa akin. Ayos, mukhang sariwang-sariwa pa nga to Halos maluha sa kaba at takot ang dalaga nang hawakan ng lalaki ang kanyang mapuputing hita. Sabay hinawi ang kanyang buhok. Tuliro ang isip ni Lyra habang nag-iisip ng paraan kung paano tatakasan ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa dinala siya noon sa isang motel. Hindi naman pamilyar sa kanya ang ganoong lugar at dahil mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay ang lalaki ay wala na rin siyang nagawa pa. Nang makapasok na sa isang kwarto, ay doon na siya tuluyang umalma nang makita ang higaan at walang ibang tao sa loob ng kwartong yun. Sandali po, ang sabi po ni nanay, susunduin niyo ako para maging isang... Wala akong pakialam kung ano na pag-usapan yung mag-ina. Nagbayad ako ng malaking halaga, kaya obligasyon mo na punan ang pangangailangan ko ngayon. Napakaganda mo. Wag, pakiusap! Bitawan niyo po ako! Huwag niyo pong gawin sa akin to! Tumahimik ka! Huwag kang sisigaw at huwag kang papalag kung gusto mo pa makauwi ng buhay. Wag po! Samantala, sa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog ay bigla na lamang napabalikwas si Lola Rosa at napahagulhol. Apo ko! Sana'y nasa maayos kang kalagayan ngayon. Sana'y magkita pa tayong muli, apo ko. Mahal na mahal kita. Ramdam ni Lola Rosa na tila ba may kung anong pinagdadaanan ang kanyang pinakamamahal na apo na si Lyra, na maraming taon nang nawalay sa kanya. Samantala, halos hating gabi na nang ihatid si Lyra ng lalaki sa kanilang bahay. May mangilan-ngilang pasa sa katawan ang dalaga at mayroon ding sugat ang kanyang bibig. Bilisan mo, bumaba ka na. Napaka-arte mo. Bago pa man lumabas si Vivian, pinaharurot na ng lalaki ang kanyang sasakyan paalis. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo ba talaga alam? Ha? Sinungaling ka, Nay! Sinungaling ka! Humahagulhol na pumasok sa loob ng bahay at nagkulong sa kanyang kwarto ang dalaga. Abat, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Humanda ka sa akin. Sinundan ni Vivian si Lyra sa kanyang silid at doon ay muli silang nag-usap. Ano ba kasing iniiyak-iyak mo? Hindi niyo alam? Talaga? Hinayaan niyo akong pagsamantalahan ng lalaking yun para lamang sa pera. Hindi na ako papayag pa. Ayoko na. Ibalik niyo na lamang ako sa lola ko. Ayoko na dito. Ayoko na. Wala kang karapatan na suwayin ako, Lyra. Ako ang batas sa bahay na ito. Ako magsasabi kung anong dapat mong gawin. Subukan mo lang na umalis, tumakas o di kaya magsumbong. Lalasunin ko mga kapatid mo para magsama-sama na sila ng tatay mong walang silbi sa impyerno at sasabihin ko na ikaw ang gumawa nun kaya ka tumakas. Hindi ako nagbibiro, Lyra. Kaya ko silang patayin, kaya wag mo akong susubukan. Napakasama mo.
Wala kang kasing sama. Gusto mo talaga matikman ang kasamaan ko? Pues halika dito. Matapos ang pangyayaring yun, nakatulala, nakatingin sa kisame habang nagngingilid ang mga luha. Tay, kunin niyo na lang din po ako. Ikinulong siya sa sarili niyang kwarto, ginugutom at binubugbog. Paulit-ulit na tinatakot hanggang sa muli yung napapayag ng kanyang madrasta. Lumipas ang mga buwan at tuluyan ng nakasanayan ni Lyra ang mga bagay na pinapagawa sa kanya, hanggang sa kinalimutan niya na ang ikabubuti ng kanyang sarili. Ginawa niya yon para isalba ang 3 niyang kapatid, 1 lalaki at 2 babae. Kailangan niyang magtiis sa pambababoy ng iba't ibang lalaki na sumusundo sa kanya sa tuwing sumasapit ang dilim. Iniisip niya kasi na kapag sumuway siya ay hindi niya mapuprotektahan ang kanyang mga kapatid sa kanilang nanay. Lalo na ang 2 babae na posibleng maging katulad din niya pagdating ng panahon. Hanggang sa ang nasa isip na lamang niya noon ay ang kumita at makaipon ng pera na magagamit niya para tuluyang makatakas sa abusado niyang madrasta kasama ang kanyang mga kapatid. Isang araw, 1 lalaki ang noon ay lumapit sa kanya habang siya ay nakatayo sa harap ng kanilang tarangkahan. Hawak niya ang sigarilyo na noon ay nagsisilbi niyang paraan para malibang ang kanyang magulong isipan. Inagaw ni Jake ang sigarilyo sabay inapakan yun. Isa siyang pulis, nangungupahan sa katabing apartment na malapit sa bahay nila Lyra. Ano ba? Bakit pa nakikialam ka sa buhay na may buhay? Napakabastos mo naman. Ilang taon ka na ba, ha? Kung makahit-hit ka ng sigarilyo, akala mo... Uulitin ko lang, ha? Wala kang pakialam. Ang sungit mo naman. Hindi ka dapat naninigarilyo. Masama yan sa katawan. Hindi ako nagtatanong. At saka, ano naman ngayon? Wala rin namang kwentang buhay ko. Sigarilyo na nga lang ang... May pinagdadaanan ka ba? Pwede mo namang sabihin. Makikinig ako. Ano naman ang mapapala ko kung sasabihin ko sa'yo? Ay, akala mo ganun lang kadali? Sige na, iwanan mo na ako dito at hindi ako nakikipag-usap sa... Lyra, nasaan ka ba? Lintik na ito. Nagawa pa yatang makipagharutan sa labas. Agad namang pumasok sa tarangkahan ang dalaga at inirapan pa ang binata. Napakamot ulo naman yun at nilapitan ng isang babae. Sir, nililigawan niyo po ba si Lyra? Naku, Pogi, marami pa namang iba dyan. Maghanap-hanap ka na lang ng iba at baka magkasakit ka pa. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo kasi, marami nang nakakapansin na may milagrong ginagawa yang si Lyra at ang kanyang madrasta. Ang hula namin ay binubugaw ang sarili niyang anak para magkapera. Alam mo kasi yang si Vivian, dati ang pokpok. Nang mamatay ang asawa niya, syempre, hindi na alam kung paano bubuhayin ng mga anak niya. Kaya ayan, pinagkakakitaan ng dalagang anak ni Anton sa una niyang asawa. Kawawang bata. Maganda pa naman sana. Hay! Ale, sigurado ho ba kayo dyan sa sinasabi ninyo? Hindi ho biro yan. Kaya niyo po bang tumistigo kung sakaling... Ay, sir, sandali lang po ha. Naiwan ko palang nakabukas ang gripo sa banyo. Naku, baka bumaha sa bahay namin. Maiwan na kita. Ay, kung sakali man, mukhang kailangan niya nga ang tulong. Bahala na, kailangan ko lang mapatunayan na tama ang sinasabi ng Ali kanina. Ay. Isang gabi, isang kotse ang pumarada sa tapat ng tarangkahan ni na Vivian. Nagmamadaling lumabas yun habang nag-aayos pa si Lyra ng kanyang sarili.
Kitang-kita ni Jake na noon ay nagmamasid mula sa di kalayuan na inabot ni Aling Vivian ang sobre na naglalaman ng pera. Nakunan niya yon ng larawan na magagamit niyang ebidensya laban sa babae. Ilang sandali pa, nakita niyang sasakay na sa sasakyan si Lyra na noon ay nakakuyom ang kamao at sabay na pabuntong hininga na animoy kinakabahan. Masayang-masaya naman si Vivian na sinisilip ang laman ng sobre. Sinundan ni Jake ang sasakyan na yon, sakay ng kanyang motorsiklo. Bigla namang tumigil ang sasakyan sa isang alanganing lugar. Ano ba? Anong ginagawa mo? Anak ng putya naman oh. Ang laki ng binayad ko sa nanay mo tapos aartehan mo lang ako? Para malaman mo kahit anong gawin ko sa'yo ngayon, wala kang karapatang magreklamo. Alam mo kung bakit? Dahil akin ka. Bayad kita kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Bitawan mo ako! Hayop ka! Agad na dinampot ni Jake ang isang malaking bato na ginamit niya para basagin ang salamin ng kotse at buksan ang pinto noon. Hinila niya ang lalaki, sabay binugbog yon hanggang sa nawalan yon ng malay. Patuloy sa paghagulgol at hindi makakilos sa loob ng sasakyan ang dalaga, hanggang sa hinila ni Jake ang kamay noon at iginiya palabas ng kotse, sabay pinaangkas sa kanyang motorsiklo. Kailangan mo munang sumama sa akin. Huwag ka mag-alala, hindi ako masamang tao. Pulis ako't nasisiguro ko na matutulungan kita sa problema mo. Wala kang dapat ikatakot. Dinala siya ng lalaki sa bahay ng lolo nito. Doon ay seryoso silang nakapag-usap tungkol sa mga nangyari at pinagdaraanan ni Lyra sa kanyang madrasta at mga lalaking customer nito. Kailangan kong iligtas sa mga kapatid ko. Sasaktan sila ni nanay. Hindi niya gagawin yun. Posibleng tinatakot ka lang niya. Maraming beses niya nang nasaktan ang mga kapatid ko, kaya alam ko na marami pa siyang kayang gawin. Kaya ko namang tiisin lahat-lahat, pero ang mapahamak sila ng dahil sa akin, yun ang hindi ko kaya. Iuwi mo na lang ako sa amin, pakiusap. Hayaan mo na lamang ako. Lyra, kapag napakulong natin siya, magiging malaya kayo ng mga kapatid mo. Isa pa, 21 taong gulang ka pa lang. Hanggang nasa tama ka, wala kang dapat ikatakot. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa'yo. Kapag itinama mo na ang mali niyang ginagawa, mas maililigtas mo mga kapatid mo at ang sarili mo. Kapag may nangyari masama sa'yo, kapag napatay ka ng kung sino mang masamang loob, paano ng mga kapatid mo? Paano mo sila ililigtas kung ikaw mismo mawawala? Natatakot ako. Mahigpit na yumakap ang dalaga sa binata na noon ay marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Bibigyan natin ng hustisya ang mga nangyari sa'yo. Huwag mong hayaang tuluyang masira ang buhay mo dahil sa madrasta mo. Nang gabi ring yun, magkasamang umuwi sina Jake at Lyra. Nakapag-report na rin sila sa pulisya at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon para maaresto si Vivian. Malayo-layo pa ay bumaba na si Lyra at naglakad patungo sa kanilang tarangkahan. Kinakabahan namang kumatok at maya-maya ay pinagbuksan na siya ni Vivian. Oh, bakit ang aga mo naman yatang umuwi? Hindi ka hinatid? Hay, nag-inarte ka na naman ba? Alam mo sa ginagawa mo, mauubusan tayo ng customer. Pambihira naman, Lyra, oo. Makisama ka naman. Paano pa sila uulit kung sa una pa lamang ay... Nay, ginawa ko naman po ang lahat. Masaya naman po siya kanina. May importante lang po akong lakad, kaya ayun. Siguraduhin mo lamang, ha? Ay, siya nga pala. Sa susunod na kita bibigyan ng pera dahil may mga gamit akong bibilhin dito sa bahay. Wala ka namang pinagkakagastusan. Kaya, sige na, matulog ka na. Kinabukasan, bandang 6:00 ng gabi, isang lalaki ang nag-aamok at sumisigaw sa labas ng kanilang bahay.
Dumiretso yun sa loob at may ilan namang mga tao na nakiusisa. Nakahanda na rin ang ilang pulisya na nagmamasid sa nasabing lugar. Ibalik niyo sa akin ang pera ko! Ibalik? Bakit? At ano nangyari dyan sa mukha mo? Dahil sa lintik mong anak na saksakan ng arte, hindi na mahalaga kung sino ang pakialamero na bumugbog sa akin kahapon. Ang akin lang, ibalik mo sa akin ang pera ko! Pero, hindi na pwede. Bayad mo yun sa serbisyo sa iyo ng anak ko. At saka, wala na. Nagastos ko na. Sa bisa ng batas, inaaresto namin kayong dalawa para sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 na naglalayong protektahan ng mga bata laban sa pang-aabuso. Ginang, may ebidensya kaming nagpapakitang binubugaw niyo ang sarili ninyong anak at kayo naman, Ginoo, ay naaktuhang nakikipagtransaksyon sa iligal na gawain laban sa isang babae. May karapatan kayo manahimik. Ano mang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Hindi totoo yan. Lira, anong ibig sabihin nito? Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Hindi nyo ba nakikita? Ako ang naggancho ng malaking halaga ng babaeng ito. Hindi nyo ako pwedeng ikulong. May pamilya at mga anak ako. Ay, tarantado. May anak at asawa na gagawa mo pang... Pusasan nyo na yan. Aray, bitiwan niyo ako. Hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Habulin nyo yan at huwag niyong hayaang makatakas. Jake, hindi pwede makatakas si nanay. Siguradong babalikan niya ako. Babalikan niya kami ng mga kapatid ko. Huwag ka matakot. Pasasaan ba't mahuhuli din siya? Tutulungan namin kayo. Sa ngayon ay dadalhin muna namin kayo sa DSWD Residential Facilities. Doon siguradong mapoprotektahan kayo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Jake. Tatanuin ko tong malaking utang na loob. Walang anuman. Basta ipangako mo sa akin na sa susunod na magkita ulit tayo, maayos na ang buhay mo. Magbagong buhay ka para sa mga kapatid mo. Habang nasa kustudya ng DSWD, nabigyan ang magkakapatid ng pagkakataon na makapag-aral. Dumaan din sa counseling si Lira, gayon din ang mga bata na naguguluhan sa mga pangyayari at biglang pagkawalay sa kanila ng kanilang ina. Paminsan-minsan dinadalaw si Lira ni Jake kasama ang abogadong may hawak ng kaso laban sa kanilang ina. Makalipas ang ilang linggo, hindi pa rin nahuhuli ang babae, lalo na't wala namang nakakaalam kung saang probinsya yon nagmula. Wala naman kasi yung kakilala at permanenteng kaibigan o kamag-anak na maaaring mapagtanungan ng mga investigador. Wala ring alam si Lira dahil hindi naman nagkukwento ang kanyang madrasta tungkol doon. Samantala, Anak, bumangon ka na't kakain na tayo. Ano bang ulam? Naglaga ako ng talbos ng malunggay at may talbos din ng kalabasa. Masarap ito. Buiset, kaya ayaw kong tumira dito eh. Mamamatay ako sa gutom. Ay, baboy lang ang magtsatsaga sa ganyang pagkain. Mas gugustuhin ko pa matulog na lang kesa kumain ng lintik na yan. Kung ayaw mong kumain eh, di wag. Hindi naman kita pinipilit. At saka, ano ba nakain mo? Bumalik ka pa rito. Mukha namang masarap ang buhay mo sa Maynila. Kung ayaw mong kumain ng pagkaing baboy, eh di bumalik ka na doon. Maliban na lang kung may ginawa kang kalokohan at nagtatago ka rito sa probinsya. Ay, buisit kasi yung anak na magaling kong asawa na sumalakit na. Isinumbong ba naman ako sa pulis? Buisit, walang utang na loob. Bakit? Minaltrato mo? Ang dami niyo namang tanong. Ay, tulungan niyo na lang ako na makahanap ng trabaho dito. Kailangan ko makaipon at makuha ang mga anak ko kung nasan man sila. Gusto ko ring balikan ng babaeng yon. Humanda siya sa akin. Bago ako makulong, sisiguruhin ko na mapapatay kong hayop na Lira na yon. Maghunos dili ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Papatay ka ng tao? Hindi ka inirin ng nanay mo para maging kriminal, Vivian. Alam ko na malaki ang pagkukulang namin sa iyo dahil bigo kami masunod ang mga gusto mo. Hindi naman kasi tayo mayaman. Pero hindi naman kami nagkulang ng nanay mo noon sa pagpapaalala at pangangaral sa iyo. Piliin mong gawin ang tama bago mo pagsisihan ang lahat.
Huwag niyo nga akong pangaralan na parang napakabuti ninyo. Para namang hindi ko alam na mula noon hanggang ngayon, inuuto niyo pa rin ang mga nagpapagamot sa inyo. Hindi naman kayo totoong albularyo. Ginagawa niyo lang yan para kumita ng pera. Pareho lang naman tayong mukhang pera. Bakit? Saan pa ba ako magmamana? Ay, hindi totoo yan. Ang pagiging albularyo ko ang isang bagay na ipinagmamalaki ko. Marami na akong napagaling at natulungan. Nakakatawa ka, Tay. Nagawa niyong tumulong sa ibang tao, kaya nagtsatsaga kayo sa kakarampot na sentimo na ibinabayad sa inyo kaysa humanap ng magandang trabaho. Ay, kaya ni minsan hindi ako nagsisi na lumayas. Dahil baka matagal na akong namatay dahil sa lintik na buhay na meron dito. Lumayas ka! Napakabastos mo talaga. Wala kang respeto. Hindi mo ba alam na dahil dyan sa ugali mo namatay ang nanay mo? Anong ibig niyong sabihin? Makinig ka para malaman mo. Noong araw na sinagot-sagot mo siya at lumayas ka, inatake sa puso ang iyong ina. Kaya bago pa ako mamatay dahil dyan sa ugali mo, lumayas ka na at huwag ka nang bumalik pa. Kung ayaw mo ako pa mismo magsumbong sa pulis para mahuli ka. Oo na, lalayas na. Buisit, wala rin naman kayong kwenta. Buisit na buhay to. Padabog na lumabas ng bahay at lalo lamang uminit ang ulo noon nang makita ang mga nakikiusisa sa labas ng tarangkahan ng lumang bahay ng kanyang ama. Kayo, mga tsismosa kayong lahat, mga wala rin kayong kwenta. Ang papangit nyo, buisit kayong lahat. Naglakad na lamang nang naglakad si Vivian na hindi alam kung saan ang patutunguhan. Bahala na. Pasasaan ba't makakahanap din ako ng paraan? Kailangan ko makagawa ng paraan para magkapera at makabalik na Maynila. Hahanapin ko si Lira at hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira ang buhay niya. Humanda ka sa akin. Humanda ka. Makalipas ang 5 taon, nakapagtapos na ng vocational course si Lira sa tulong ng DSWD. Nagdesisyon siyang bumalik na sa kanyang lola dahil matagal niya nang pinapangarap na makasama ulit yon. Umaasa siya na buhay pa ang kanyang lola Rosa at muli silang magkakasama. Ang desisyon naman na yon ang dahilan kung bakit pansamantala siyang magpapaalam sa kanyang mga kapatid. Huwag na kayong umiyak. Kapag maayos ng lahat, babalikan kayo ni ate. Maghahanap ako ng mas maayos na trabaho at sisiguruhin ko na kaya ko na kayong buhayin at suportahan ang pag-aaral ninyo. Kailangan ko lang makita muna ang Lola Rosa ko. Basta, pangako, kahit anong mangyari, babalikan ko kayo. Mahal na mahal kayo ni ate, ha? Mag-iingat ka, ate. Hihintayin ka namin, ha? Ramdam ni Lira ang pagbigat ng kanyang dibdib at pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng kanyang luha habang naglalakad palabas ng gate ng lugar na naging tahanan niya sa loob ng ilang taon. Nasa labas naman na nakaparada ang motorsiklo ni Jake na noon ay naghihintay sa kanya. Angkas na, nakapagpaalam ka na ba na maayos sa mga kapatid mo? Ay, oo, mamimiss ko sila. Hayaan mo kapag maayos ng lahat, anumang oras, makakasama mo na sila ulit. Tama ka. Salamat sa lahat ng tulong mo, ha. Nakakalungkot lang na hanggang sa ngayon ay malaya pa rin si nanay. Isa pa yun sa ikinakatakot ko eh. Hindi ko alam kung nasaan siya at kung ano ang pinaplano niya. Ay. Napakagaling niya magtago, pero pasasaan ba't darating ang panahon ay mahahanap at pagbabayaran niya mga kasalanan niya. Pansamantalang tumuloy si Lira sa bahay nila Jake. Isang gabi, bago siya umalis ng Maynila ay tumungo ang dalaga sa bahay nila para bisitahin at kunin ang album na kanyang pagmamay-ari. Kinaumagahan, maaga naman siyang hinatid ng binata sa terminal pauwi ng probinsya. Sigurado ka bang kaya mong umuwi na mag-isa? Siya nga pala, dalhin mo to. Cellphone? Ayoko nga. Bago at saka sa'yo yan. Bakit mo ibibigay sa akin? Binili ko talaga yan para sa'yo. Para pagdating dun ay tawagan mo ko kaagad. Kung kailangan mo ng tulong o di kaya balitaan mo ko kung anong ganap dun. At saka
Kung pwede sana, bumalik ka agad. Malayo ang Samar kaya siguradong mamimiss mo ako. Ikaw mamimiss ko? Ikaw nga to hindi pa ako umaalis, pinababalik mo na ako. Siguro, nagkakagusto ka na sa akin. Bakit? Kung sakali man, bawal ba? Hindi ka naman na menor de edad, kaya... Puro kakalukohan. Sige na, babay na. Mag-ingat ka at hintayin mo ako, ha? Babalikan kita. Talaga? Ibig sabihin ba? Che, patola. Ay, huwag ka mag-alala, mamimiss kita. Bye! Ramdam na ramdam ni Lyra ang pamumula ng kanyang pisngi habang nakatitig sa kanya si Jake na kumakaway bago siya tuluyang umakyat ng bus na kanyang sasakyan. Nang sumunod na araw, bandang 3:00 ng hapon, papadaong nasa isang isla ang bangkang sinasakyan ni Lyra. Pinagtitinginan naman siya ng mga kasakay niyang pasahero na animoy naninibago sa kanyang muka. May ilang hindi nakatiis at nagtanong na sa kanya. Masaya naman siyang malaman na buhay at malakas pa ang kanyang Lola Rosa. Samantala, Rosa! Kuhanin mo nga itong mga gulay. Nasaan ka na ba? Sandali. Nariyan na. Ano na naman kasi ang mga dala mo? Sinabi ko naman sa'yo, tumigil ka na sa pandiligaw mo. Ako ngay hindi na mag-aasawa. Pambihira ka naman, oo. Ikaw talagang matanda ka. Ito na nga lang ang kasiyahan ko ay pinipigilan mo pa. Kung ayaw mo ng mga to, maigi pa ibigay ko na lamang ito kay Teresita. Baka sakaling, akin na yan. Nagbibiro lang naman ako. Siya, bukas ay magdala ka ulit, ha? Ay, may naalala nga pala ako. Alam mo ba, napaniginipan ko yung apo ko, si Lyra. Uuwi daw si Lyra kaya abala ako sa paglilinis. Hanggang ngayon pa naman ay umaasa ka pa rin na babalikan ka pa ng apo mo? Baka nga may mga anak at asawa na yon. Maaari ding limot ka na. 7 taon pa lamang yon nung kinuha ng tatay niya. Hindi ako makakalimutan ng apo ko. Alam ko, nararamdaman ko na babalik siya. Babalikan niya ako at magkakasama kaming muli. Habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla silang napalingon sa magandang dalaga na naglalakad papasok sa tarangkahan ni Lola Rosa. Ay, Jesus Mariosep, namamalikmata ba ako? Si Angela ba yung nakikita ko? Sampalin mo nga ako, Rosa. Sampalin mo ako. Aray, bakit mo naman nilakasan? Muntik na tumalsik itong nag-iisang ngipin na pilit na kumakapit sa gilagid ko. Batukan kita dyan Sabi mo sampalin kita. Sandali nga. Sino ba ito? Bakit kamukhang-kamukha niya si Angela? Magandang hapon po, Lola. Nakikilala niyo pa po ba ako? Hindi. Sino ka nga ba, iha? Pasensya ka na. Maliban sa bulag ng kabila kong mata yung isa'y malabo pa. At saka, hindi ko talaga... Ako po ito, ang apo po ninyo. Si Lyra. Ha? Lyra? Apo ko? Ay, ikaw nga. Sabi ko na nga ba't babalik ka? Babalikan mo ako. Huwag mo na ulit akong iiwan, ha? Mahal na mahal ka ni Lola. Iha, mabuti naman at bumalik ka. Siya nga pala. Ako ang lolo enteng mo. Ang boyfriend ni Lola Rosa mo. Ho? May boyfriend kayo, Lola? Huwag kang maniwala sa sinasabi niyang pangit na yan. Yan ay nag-uulyanin na. Halika, tumuloy ka't marami tayong pag-uusapan. Napagod ka ba sa biyahe? Kumusta? Magkwento ko naman, apo ko. Siya, Rosa my love, babalik ako bukas, ha? Jesus Mariosep! Sige na, umalis ka na! Ang sweet niyo naman, ho. Ang ganda-ganda naman ng lola ko. Pero ano ho bang nangyari sa mata ninyo? Bakit ho nabulag ang isang mata ninyo, Lola? Marahil ay dala na rin ng katandaan. Hayaan mo na yan. Ang mahalaga ay naaaninag pa rin naman kita. Napakaganda mo. Lola, ang tagal ko na pong gustong umuwi.
Mula nung namatay si tatay, naging kalbaryo na po ang buhay ko sa Maynila. Ano? Bakit? Ano nangyari? Minaltrato ka ba ng asawa ng tatay mo? Sabihin mo sa akin, Apo, sinasaktan ka ba niya? Hindi niya lang po ako sinaktan. Binaboy niya po ang buong pagkatao ko. Ibinenta niya po ang katawan ko at... Lola... Patuloy na ikinuwento ni Lyra ang lahat ng kanyang pinagdaanan, bagay na labis namang ikinagalit at dumurog sa puso ng kanyang Lola Rosa. Lahat ay may hangganan, kasamaan man yan o kabutihan. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na doble o tripling kabayaran. Maaaring natakbuhan niya ang hustisya, ngunit hindi ang karma. Nang sumapit ang gabi, matapos maghapunan ang maglola ay agad nang inabot ng antok ang dalaga dahil na rin sa matinding pagod sa biyahe. Bago yun ay iniabot niya ang album na naglalaman ng mga larawan kasama ang kanyang ama't ina. Bandang 12:00 ng gabi, nagising si Lyra nang marinig na tila may kung anong bumubulong sa kabilang kwarto. Bumangon yun at napansin na wala pa rin sa higaan ang kanyang Lola Rosa. Ilang segundo munang umupo at nakiramdam bago sinilip ang ginagawa ng kanyang lola sa kabilang silid. Kitang-kita niya ang mga nakatirik na kandila, manikang kulay itim, bungo at iba pang mga gamit na nasa loob ng mga garapon. Bumubulong yun ng mga kakaibang salita habang nakapikit ang mga mata. Hawak ang isang pulang kandila at pinapatakan ang isang bungo. Sa loob noon ay may mga larawan at pangalan ng mga taong kanyang binabarang. Lola, ano pong ginagawa ninyo? Ay, anong ginagawa mo rito, Lyra? Bumalik ka sa kwarto mo at kailangan ko itong tapusin. Bukas ko na lamang ipapaliwanag sa iyong lahat. Sige na. Kinilabutan at nakaramdam ng takot ang dalaga. Naalala niya tuloy ang madalas na sinasabi ng kanyang tatay Anton na masama at isang mambabarang si Lola Rosa. Kinabukasan, maagang nagising si Lyra habang mahimbing na mahimbing pang natutulog ang matandang babae. Tinungo niya ang kanilang kwarto at binuksan ang isang lumang kabinet kung saan nakalagay ang mga kagamitan sa pambabarang. Kinuha niya ang isang bungo at tiningnan ang mga pangalan at larawan na nakapaloob doon. Napahagulgol siya nang makita ang larawan ng kanyang tatay Anton. Nang mga oras na yon ay dahan-dahang lumapit sa kanya si Lola Rosa. Ngayong alam mo na ang totoo. Oo, ako ang dahilan ng pagkamatay ng tatay mo. Patawad, Apo. Hindi ko lang matanggap na pinaglayo niya tayo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Ipinangako ko sa nanay mo na hindi ko hahayaan na makuha ka ni Anton, pero nabigo ako. Kung galit ka dahil sa nagawa ko, tatanggapin ko. Tatanggapin ko kung kamumuhian mo ako at iiwanan mong muli. Patawad, Apo. Sa halip na magalit ay pinatayo niya ang kanyang lola na noon ay naninikluhod. Hindi ko ho kayo masisisi. Kung babalik ho ako sa araw na yon, pipiliin kong hindi sumama kay tatay. Pipiliin kong makasama kayo higit kanino man, Lola. Alam kong nagawa niyo lamang yun dahil sa matinding galit at pangungulila sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Minahal din naman po ako ni tatay. Kaya lamang po, may mga pagkakataon na hindi niya ako magawang ipagtanggol kay Nanay Vivian. Hindi ko po makakalimutan lahat ng kasamaan na ginawa niya sa akin. Gusto ko siyang gantihan. Gusto kong maramdaman niya ang hirap na pinadanas niya sa akin, Lola. Bandang 3:00 ng hapon, umalis si Lola Rosa.
Nagpaalam yon na may kung anong bibilhin sa sentro ng kanilang baryo. Nakaupo noon sa balkonahe si Lyra nang biglang nakaramdam ng pangingilabot at nakarinig ng mga bulong na nagmumula sa loob ng kwarto kung saan naroon ang mga gamit sa pambabarang. Tila wala sa sarili na pumasok siya roon at binuksan ang kabinet. Isa-isang tiningnan ang lamang mga insekto na nasa loob ng garapon. Napangisi rin ang dalaga nang makita ang libro na kulay itim. Kinuha niya yon, umupo sa sahig habang paisa-isang binubuklat at binabasa ang bawat salita na nakasulat doon. Napatigil yon at napahawak sa kanyang ulo habang inaalala ang mga ginawa sa kanya ni Vivian at ng mga lalaki na pilit pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Napahagulhol na lamang siya habang hawak-hawak ang libro. Kasabay ng pagpatak ng luha sa aklat, tila ba may kung anong espiritu na pumasok sa kanyang pagkatao. Ngumisi ang dalaga at ipinagpatuloy ang pagbigkas ng mga salitang nakapaloob sa aklat. Nadatnan siya ni Lola Rosa na hindi makapaniwala sa kanyang ginagawa. Lyra, bitawan mo yan, Apo! Ano pa ang ginagawa mo? Papatayin ko siya! Papatayin ko siya, Lola! Babarangin ko ang babaeng yon! Apo, tumingin ka sa akin! Huminga ka ng malalim at magdasal ka! Pilit naman na nagdasal si Lyra at nakikipagtalo sa gumugulo sa kanyang isip ng mga sandaling yon, hanggang sa mabitawan niya ang aklat na animoy ng hina. Ano pong nangyari sa akin, Lola? Tinatawag ka ng itim na kapangyarihan dahil dyan sa galit sa puso mo. Apo, hayaan mong ako na lamang ang gumawa ng paraan para makaganti sa babaeng yon. Ayaw kong mapahamak ka kapag nagpadala ka sa karunungan na sumusubok sa katatagan mo. Tama nang ako maghirap. Nakikita mo ba itong mata ko? Ito ang bunga dahil sa marami ng taong pinasakitan ko at sa pagpatay ko sa tatay mo. Bagay na ayaw kong mangyari sa iyo. Kung kapalit ng pagkabulag ko ay ang hustisya para sa iyo, hindi ko kailanman pagsisisihan yon, Lyra. Pagsapit ng gabi. Sige na, matulog ka na. Ako na ang bahala. Buti naman at may dala kang larawan niya. Siguradong bukas ay mararamdaman niya ang paghihirap at sakit na ipapataw ko sa kanya. Sige na po, huwag mo akong alalahanin. Malakas at kayang-kaya ko ito. Ipaparamdam natin sa Vivian na yon na wala siyang karapatang maging malaya sa lahat ng mga kasalanan niya. Dahil kahit nasan man siya, ay hindi niya matatakasan ang bagsik ng aking kapangyarihan. Sumpang pasakit hanggang kamatayan. Magiging bilanggo siya ng aking itim na kapangyarihan hanggang sa tuluyan na siyang manghina at mamatay. Sinunod na lamang ni Lyra ang kahilingan ng kanyang lola, pero ng mga oras na yon ay nakaramdam siya ng pag-asa na magkakaroon ng hustisya ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Sa liwanag man o kadiliman, mga insektong alipin ng aking kapangyarihan, suungin ang kalupaan at maging kakahuyan. Saan sulok man, hanapin ang babaeng nasa larawan. Dalhin niyo ang bawat sumpang sakit na ibubulong ko sa hangin. Gawin ang inyong tungkulin. Bumalik at ihatid ang magandang balita sa akin. Samantala. Aray, ano ba naman yun? Ano ba nangyayari sa'yo at napakalikot mo namang matulog? Han, may nangangagat nga kasi. Ang sakit-sakit. Tingnan mo nga ang likod ko. Abat,
May mga pantal nga. Hindi ba't kapapalit lamang ng katulong natin ang sapin itong higaan natin? Oo, baka naman kasi tatanga-tanga at hindi maayos ang pagkakalaban nila kaya nangangati ako. Nakakainis naman eh. Hindi naman siguro. Di sana pareho tayong nangangati ngayon. Bahala ka nga dyan. Doon na lamang ako sa sala matutulog. Han! Ay, hindi ko talaga maunawaan ang timpla nitong si Vivian. Minsan mabait, minsan naman ay parang may sapi at... Ay, siguro wala na naman pera kaya kung ano-ano na naman ang nararamdaman. Bahala ka na nga muna dyan at ako ay... Isang matandang mayamang negosyante ang bagong kinakasama ni Vivian. Dahil sa gana at maraming pera ay nakalimutan niya na ang plano niyang balikan ang kanyang mga anak at mapaghigantihan si Lyra. Ano ba nangyayari sa akin? Ang sakit na ng ulo ko sa antok pero hindi naman ako makatulog. Nabuburyong na yata ako sa buhay na to. Ay, kung bumalik kaya ako sa Maynila, siguro naman ay tumigil na sila sa paghahanap sa akin. Mga tanga at inutil. Kamusta na kaya ang Lyra na yon? Nasaan kaya ang mga anak ko? Ay, bahala siya. Total masyado naman siya nagmamagaling. Di palakihin niya mga kapatid niya. Aray! Naninikip ang dibdib ko. Aray! Bigla na lamang siyang nawalan ng malay, ng kapusin ng hininga, at nanikip ang kanyang dibdib na tila may kung anong matalas na bagay na nakabara sa daluyan ng hangin. Kinaumagahan. Ay, Jesus Mariosep! Han, bakit naman diyan ka sa sahig natulog? Ano ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Namamaga ang mukha at marami kang malalaking butlig na may mga lamang nana. Ano bang sinasabi mo dyan? Nang tingnan ni Vivian ang kanyang sarili sa salamin, nagsisigaw yon. Hindi! Hindi ito maaari! Ano nangyari sa akin? Dalhin mo ako sa ospital! Han, please! Huwag ka nang umiyak. Halika na. Ano ba kasi ang kinain mo? Ngayon lamang ako nakakita ng ganyan sa tanda kong ito. Hindi ko alam. Malay ko ba? Pwede ba dalhin mo na lamang ako sa ospital? Huwag mo namang hayaan na maging ganito ang itsura ko. Ayokong pagtawanan ako ng mga tao. Pagkaalis ni na Vivian at Goryo ay nagtawanan ang dalawa nilang katulong. Nako, mukhang kinarma na si Madam. Sama kasi ng ugali, no? Kung marunong lang ako mambarang, binarang ko na yan. Kung gaano kabait si Sir, ganun naman kademonyita ang Vivian na yan. Walang-wala sa kabaitan ng dating asawa ni Sir. Hay, buti nga sa kanya. Inabot ng maghapon ang asawa, kung ano-ano naman ang ibinigay na gamot ng doktor. Pagka-uwi sa bahay ay lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Han, bakit hindi ako gumagaling? Baka naman mali yung gamot na ibinigay sa akin. Dugo. Dumudugo ang ilong ko. Ay, Diyos ko, mamamatay na yata ako. Madam, hindi ho siya nangingialam ako pero sa tingin ko ho ay nababarang kayo. Hindi naman po pangkaraniwang sakit yan. At saka, ayan, ay, may mga lamang uod at linta, mga butlig nyo sa katawan. Albularyo ho ang kailangan ninyo, hindi ho doktor. Albularyo? Si tatay. Kailangan ko ang tulong ni tatay. Han, samahan mo naman ako. Si tatay ang makakatulong sa akin para gumaling ako. Samantala. Ay, naku apo. Kung nakikita mo lamang siya ngayon ay siguradong matatawa ka sa itsura ng lintik na Vivian na yon. Anong plano mo ngayong alam na natin kung nasaan siya? Bukas ho ay bibiyahin na tayo papuntang Maynila, Lola. Sasama na ho kayo sa akin. Mas malapit ho yun sa Quezon kung saan siya nagtatago ngayon. Tapos, kapag nakakulong na ho siya, malaya na ho kami ng mga kapatid ko sa kapahamakan. Magtatrabaho ko at kukunin ko sila. Magkakasama na ulit kami. Siyempre, mas masaya dahil kasama ko na rin ho kayo. Siguradong maninibago ako sa Maynila. Pero kung yun ang kagustuhan ng apo ko, ay hindi ako tatanggi. Sasamahan kita po. Hindi ko hahayaang mag-isa kang harapin ang babaeng yon.
kahit na mahina siya at wala naman siyang sapat na lakas para masaktan ka. Pagod na yung lumaban para sa sarili niya, kaya wala na yung binatbat. Samantala, humihiyaw sa labas ng bahay ni Mang Roldan ang anak niyang si Vivian. Tay, maawa ka sa akin. Kayo lang ang makakatulong sa akin para gumaling ako. Tay, patawarin niyo na ako sa mga sinabi ko sa inyo. Ngayong kailangan mo ang tulong ko, natuto ka ring umamin na mali ka at wala kang respeto. Tingnan mo ka nangyayari sa'yo. Marahil bunga na yan ng kamalditahan mo. Ilang beses ko ba kasing kailangang sabihin na hanggat hindi mo na itutuwid ang pagkakamali mo, hindi ka tatantanan ng anino ng mga kasalanang tinakbuhan mo. Kasalanan? Anong kasalanan? Goryo, walahan. Ano ba naman kasing pinagsasasabi niyo, Tay? Pwede ba gamutin niyo na lamang po ako? Hindi ko na po talaga kaya. Asawa mo ang gurang na ito? Mag-aasawa ka na lang ay halos kaidaran ko pa. Naubusan ka na ba ng lalaki? Hindi mo nga masikaso ang mga... Buwisit na bibig mong yan, Tay. Ipapahamak mo talaga ako. Vivian, gumising ka. Ay... Pinagtulungan ng dalawang matandang buhatin si Vivian papasok sa loob ng bahay. Maya-maya, sinimulan ni Mang Roldan ang panggagamot. Tinawas niya muna yon nang malaman kung tama nga ang kanyang hinala. Bahagya namang nakaramdam ng kaginhawahan ang babae. Maya-maya, lumabas si Goryo para magpahangin. Sakto namang nagising ang nakatulog na si Vivian. Vivian, may bumabarang sa'yo. Isang matandang babaeng mambabarang. Hindi ko alam kung anong dahilan at anong matinding galit ang ugat ng kanyang mga sumpa. Masyado siyang malakas. Hindi ko siya kaya. Mas mabuti pang alamin mo at harapin mo kung sino man ang taong naagrabyado mo ng husto. Siguradong may kinalaman siya sa nangyayari sa'yo. Ano? Hahanapin ko ang lira na yun? Magmamakaawa at maninikluhod? Mas gugustuhin ko pa mamatay kesa humingi ng tawad sa kanya. Makalis na nga. Hanggang ngayon kahit pagalingin na lang ang lintik na sakit ko, hindi niyo pa magawa. Talagang malabo na ngang gumaling ka pa, Vivian. Dahil mukhang wala ng lunas ang marahas mong dila at kagaspangan ang ugali mo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Hindi ko maintindihan kung bakit lumaki ka ng walang takot sa Diyos. Sana'y hindi mo pagsisihan ng lahat ng mga ginagawa mo. Sana dumating ang araw na mapagtanto mo ang lahat-lahat. Sabihin niyo na kung anong gusto niyong sabihin. Ayaw niyo akong gamutin, di wag. Mamatay na ako, mamatay. Han tayo na, umuwi na tayo. Napakasangsang ng amoy dito. Hindi naman Baka dahil dyan sa mga sugat mo at... Isa ka pa! Nakakabwisit talaga. Makalipas ang isang linggo. Sir, may mga tao ho sa labas. May mga pulis. May tatanong lang ho sila. Ayan na po pala. Buwisit talagang katulong to. Tatanga-tanga. Ano ba may paglilingkod ko? May problema ba? Nandito po kami para arestuhin ang babaeng ito. Muli ka naming inaaresto sa mga kasong human trafficking, pamumugaw, at pagtakas sa kustodiya. May karapatan kang manahimik, pero hindi ka na makakatakas sa katotohanan. Han, hindi ko alam ang sinasabi nila. Tulungan mo ako. Huwag mo akong hayaang makulong. Pakiusap. Wala akong kasalanan. Walang kasalanan? Talaga? Hindi mo ba naaalala lahat ng ginawa mo sa akin noon? Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ngayon mabubulok ka na sa kulungan. Hayop ka talagang babae ka. Wala kang utang na loob. Papatayin kita. Pinabarang mo ako, hindi ba? Tingnan mo ang itsura ko. Kasalanan mo ito. Tandaan mo kapag nakatakas ako, babalikan kita. Papatayin kita. Hindi ko lubos akalain na nagpatuloy ako ng anak ng kasamaan sa pamamahay ko. Sige na, hulihin nyo na yan. Kaya pala ganyan kasamaan dila mo dahil may mga kaso kang kinasasangkutan. Magdusa ka sa kulungan. Han, mahal mo ako, hindi ba? Tulungan mo ako. Ikaw na lang ang meron ako. Maawa ka.
Minsan na ako naging tanga para mapaniwala mo na mabuti kang tao. Ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi mo na mabibilo pa ang ulo ko. Babae ka lang, mayaman ako. Kaya ko bang makahanap ng mabuting asawa, mabait, maganda, at hindi kasing pangit ng ugali mo? Maraming salamat ho sa inyong kooperasyon, sir. Alis na ho kami. Tara na, mga kasama. Nagsisigaw sa galit at patuloy sa pagpupumiglas si Vivian. Kahit na magwala ka pa dyan, wala ka ng takas. Nang dalhin yon sa kulungan, ay agad namang sinalubong ng kanyang mga kapwa preso. Pinag-initan si Vivian ng mga kasamahan niya sa selda nang malaman ang kanyang kaso. Binugbog, sinipa, tinadyakan at dinuduraan. May mga pagkakataon na hinuhubaran pa yon at pinaglalaruan ng kanyang mga kasama. Doon ay napagtanto niya ang pinagdaanang hirap ni Lyra. Ngunit mas nananaig pa rin ang galit at kagustuhan niyang makatakas. Nasa sulok lamang siya at pinandidirihan dahil sa kanyang mga sugat. Manipis rin ang buhok at nagsusugat ang ulo na may parting butas-butas at may mga gumagalaw na insekto. Kailangan kong makatakas dito. Magpapanggap akong baliw. Tama, hindi pwedeng mamatay na lang ako dito nang hindi man lamang nakakaganti. Hay, nalintikan na. Nahangina na nga ang utak. Baliw, ano na naman palabas yan, ha? Sa kabilang banda, Matalino rin talaga ang Vivian na yon. Gusto mong magbaliw-baliwan? Di sige, pagbibigyan kita. Sa bawat paggapang ng mga insektong namamahay sa utak mo, tuluyan kang mababaliw ayon sa kahilingan mo. Ano man ang gawin mo, Vivian, hindi mo na magagawa pang takasan ang totoong hustisyang hinahangad ko para sa aking apo. tuluyan na ngang nabaliw si Vivian at inihiwalay sa isang maliit na selda. Tinataktak ang ulo kung saan may nagliliparang insekto at bangaw. Grabe ang kalagayan ng babaeng yan. Wala na nga dumadalaw na kamag-anak, ganyan pa ang sitwasyon. Nakakaawa na nakakadiri. Mukhang yan nga yata yung tinatawag na barang. Kaya mahirap talagang gumawa ng kalokohan. Katulad yan, doble ang parusa. Nakakulong na nga, ganyan pa nangyari sa kanya. Shhh! Aray! Nasaan na yun? Psst! Kita mo ang mga anak ko? Yung kutsilyo ko. Hanapin ko si Lyra. Papatayin ko siya. Ay, teka. Kinuha niyo ba ang pera ko? Marami akong pera. Ilabas niyo ako dito. Kukunin ko ang pera ko. Mayaman ang asawa ko. Isusumbong ko kayo. Ang papangit ninyo. Mga pangit, mababaho. Ilang sandali lamang, isang babae ang tumayo sa harapan ng selda na kinaroroonan ni Vivian. Ikaw? Tulungan mo ako. Dali na. Pinahihirapan nila ako dito. Tingnan mo. Ang dami kong sugat. Malungkot ako dito. Sige na, tulungan mo ako. Baliw ka ba? Bakit ayaw mo magsalita? Bahala ka dyan. Umalis ka na nga lang. Ikulong niyo yan. Mamang pulis, ikulong niyo yan. Bawal ang maganda dito. Ikulong niyo yan. Baliw! Baliw! Hindi ka sana aabot sa ganito kung naging mabuting tao ka lang. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Mahal na mahal ko sila. Hindi ko sila pababayaan at magpapakamagulang ako sa kanila. Hindi ko hahayaang may mga abuso sa kanila. At lalo nang maranasan ang mga pinagdaanan ko ng dahil sa'yo. Pinapatawad na kita. Hindi dahil nakalimutan ko na ang lahat ng ginawa mo. Gusto kong talikuran ang lahat para makapagsimula ulit ako. Makalipas ang 1 taon, may maayos ng trabaho si Lyra. Patuloy din sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid matapos maisalin sa kanya ang kustudiya.
Si Lola ang nag-aasikaso sa pagpasok ng mga yon at siyang naiiwan sa bahay. 7:00 ng gabi, dala-dala ni Jake ang isang bouquet ng pulang rosas at tsokolate. Nasisiguro niya kasing papauwi na si Lyra galing sa trabaho ng mga oras na yun. Nasa balkonahin naman ng bahay si Lola Rosa habang abala naman ang mga bata sa pagsagot ng kanilang mga takdang aralin. Magandang gabi po, Lola. Ay, sino kaya ang poging lalaking ito? Parang nakita ko na ito dati Hindi ko lang maalala kung kailan. Ay, makakalimutin na talaga ako. Tuloy ka, iho. Anong sadya mo? Bakit may dala kang bulaklak? Ay, Sus Mariosep, hindi na ako nagpapaligaw at saka may naiwan akong nobyo sa probinsya. Lola naman, masyado naman ho kayong mapagbiro. Nakalimutan niyo na ho ba ako agad? Ako ho yung matalik na kaibigan ng apo niyo, si Jake po. Ay, oo, ikaw yung palaging kinukwento sa akin ng apo ko. Nagwapo at crush na crush niya. Ay, hala, naku, patay na. Ay, sikreto pala namin yon. Siya, wag mo na lamang sabihin sa kanya, ha? At baka magalit sa akin ang apo ko. Naku. Talaga ho, Lola? Sinabi niya ho yun sa inyo? Oo nga. Lola, okay lang po ba sa inyo? Ang totoo po, matagal ko na po talagang gusto at mahal ang apo niyo. Ngayon lang po ako maglalakas loob na umamin sa kanya. Siguro naman po, tatanggapin niya na ako ngayon dahil maayos ng lahat. Wala namang problema sa akin, iho. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo siya paiiyakin at lolokohin. Dahil ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo, isa ko mambabarang, kaya kung may plano ka rin namang saktan siya ay ngayon pa lang makakaalis ka na. Kung totoo man ho yung sinasabi ninyo, hindi ho ako natatakot. Malinis ho ang intensyon ko sa apo ninyo, Lola. Mahal ko po talaga siya. Siya, sa kanya mo na yan sabihin at baka mahulog pa ang loob ko sa'yo. Hay, namimiss ko tuloy ang darling ko. Buhay pa kaya yun? Baka naman nang bababae na yung lintik na yun, bahala nga siya. Subukan niya lang maghanap ng iba, babarangin ko sila. Nandyan na ho siya. Siya, lakasan mo loob mo. Papasok muna ako't nakakahiya naman. Nakakaingit naman. Uy, ano yan? Wow, para kanino yan? May nililigawan ka na ba? Meron. Sa tingin mo, papasa kaya ako? Oo. Oo naman. Sige na, puntahan mo na at gabi na. Sayang ang oras. Hindi mo man lang ba tatanungin kung sino? Bakit naman ako magtatanong? Para saan pa? Sige na, umalis ka na. Pagod ako sa trabaho. Kailangan kong... Para sa ito, Lyra. Ano yan, practice? Pwede ba, Jake, kung... Lyra, mahal kita. Matagal na at gusto kong malaman kung pareho ba tayo ng nararamdaman. Seryoso ka ba talaga? Baka nagbibiro ka lang, ha? Bakit naman ako magbibiro pagdating sa ganitong bagay? Kahit nun pa man, siguro naman, ramdam mo na higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal din kita, Jake. Salamat. Alam ko naman na mahal mo ko pero ayaw kong umasa dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ko, hindi ko lubos maisip na may lalaki pa palang magmamahal at tatanggap sa akin. Huwag ka mag-alala. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat kang mahalin at alagaan. Kapag handa ka na, nandito lang ako. Pakakasalan kita. Tama na nga. Masyado mo na akong pinapaiyak. Salamat, Jake. Mahal din kita. Mas mahal na mahal kita. Hoy! Pakasalan mo yan, ha? Ba't nakahalik ka na agad? Talaga namang iniinggit niyo ako. Bilis-bilisan niyo na at nang habang bata pa ako, dagdagan niyo na ang alagayin ko. Si Lola talaga. Masayang-masaya ako para sa iyo, apo. Sa kabila ng lahat ay napakatapang mo. Hinarap mo ang lahat at mas pinili mong ayusin ang buhay mo. Lahat yun ay nagawa ko dahil sa tulong ninyo, dahil sa pagmamahal at suporta niyo sa akin. Salamat, Lola ko, at syempre sobrang salamat, Jake. Ikaw ang dahilan kung bakit. Oops, naiiyak ka na naman. Kalimutan mo na yon.
Ang mahalaga, maayos na ang lahat. Oy siya, tumuloy na kayo sa loob. Maghahain na ako. Mga apo, tama na muna yan. Nandito na ang ate ninyo. Kakain na tayo. Yon, isa na namang magandang kwento mula sa kwentong Enteng. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mag-iipon po ulit tayo ng shoutout para sa susunod na video. Maraming salamat po mula sa kwentong Enteng.